Hallelujah! Glory to God. Hello po, Church Maranatha. Pinagpalang magandang araw po sa inyong lahat. Church Ruach, good morning po. Sa lahat po ng mga kapatid po natin dyan nakikinig sa online, pinagpalang magandang araw po sa inyong lahat. At salamat po sa pagbahagi ng share sa Facebook, sa YouTube man. Thank you po sa inyong kalakasan at alam naman natin po na ang salita ni Lord ay dapat ibahagi. Kaya't maraming salamat po dahil sa inyong kalakasan, marami po ang naliligtas by God's grace. To God be the glory. At Church Ibattle, gusto ko po kayong batiin ng pinagpalang magandang araw. Ngunit hindi ko kayo ma-shake hands lahat. Kaya't sabihin mo na lang sa katabi mo o katabi mo sa likod, the good morning sa iyo, kapatid. Hallelujah! Para bang nahihiyaman. Sabihin mo nga, kalabitin mo nga naman, Brad, magandang araw po sa inyo lahat yan. Hallelujah! God is good. And all the time, God is good. To God be the glory. And the theme for today's sermon is, ang pagtatampo ay pasimula ng pagmamataas. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Ang pagtatampo, mapagmataas na? Hindi, pasimula na ito. At hindi ko sinasabi na lahat ng mga matampuhin ay mapagmataas. Ang ibig kong sabihin po, lalo na kung nirebuke ka, huwag kang magtampo kung rinebuke ka. Amen? Alam nyo, ang rebuke, nakakabuti yan sa ating puso. Amen? Isa yan sa mga ginagawa ni Lord upang tayo ay dalisayin. Ang salita ni Lord, sabi ng Timoteo, kinakailangan natin ipangaral to correct us, to rebuke us, at hindi natin yan, huwag tayong magtampo kung tayo ay pinagsabihan, lalo na kung sinabihan tayo ng pastor na, huwag mong gawin iyan, kapatid. Ha? Bakit? Gusto ko Gusto ko pang manigarilyo Gusto ko pang suminti ng mighty pula Huwag, kapatid, kasi ikaw ang templo ng Diyos. Bakit nangyayalam ka sa amin, pastor? Huwag naman. Huwag magtampo. Hindi ka na nagsimba kasi nasaktan ka. Yan po ang hindi maganda. Minsan nagtatampo tayo. Halimbawa, sa mga asawa. Halimbawa lang may mga tampuhan sa bahay. Ang mga tampuhan, kung minsan nagaganap sa mga hindi namamansin sa asawa. Minsan, di ba? Hindi namamansin, then tampo-tampo kunwari para pansinin. O kaya, nainggit, na selos. Minsan may mga ganun na mga bagay. Pero kapag tayo ay nirebuke ng pastor, at nagsimula na tayong magtampo at hindi na tayo magsimba, ayoko na dyan. Lagi na lang yan si pastor nagre-rebuke sa amin. Ayoko na dyan sa mga patama niya. Parang pinapatamaan ako sa aking puso tungkol sa sigarilyo. Hindi po dapat gano'n. Amen? Ano po ba ang pagtatampo? Ang pagtatampo ay pagpapakita ng sama ng loob at hindi pagkatuwa. Karaniwan sa pamamagitan ng pananahimik at paglayo sa ibang tao. Hindi na lang siya kikibo, alis na lang. Ayaw ko na. Hinto na lang ako. Kasi sasaktan man ako. Meron po tayong babasahin na verse po ngayon. Napaka-importante po ito. And our verse for today is Ecclesiastes 2 verse 1 to 7. Anak, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, umanda ka sa mga pagsubok, mga rebuke. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Panahon ng rebuking ka, huwag kang masiraan ng loob. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya, upang ikaw ay parangalan sa katapusan ng iyong buhay. Tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kabiguan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy,
ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng paghamak. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Mamuhay ka sa katwiran at umasa sa Kanya. Kayong mga may paggalang sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo, huwag kayong magtampo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Hallelujah! Kaya't lagi natin i-check ang ating mga puso. Baka meron ng mga bagay sa ating puso, mga saktan tayo, nagalit tayo, and then tahimik lang, pero sa totoo, nandun na yon ang sabihin mo sa katabi mo, mga lumot. Lumot ng pagtatampo. Alam niyo po, minsan, ang tubig kapag hindi na ito nagagamit, halimbawa sa ilog, na stagnant na ilog, walang gamit, may mga lumot tumutubo. Katulad ng isang received water na nalagay sa taas ng bahay mo, siguro naiinitan, hindi nalilinisan. Kaya minsan may mga algae, mga lumot dahil sa init. At hindi niyo po ba alam na minsan tayo din, kinakailangan natin yan, i-check lagi ang ating puso. Kasi yan ang sisidlan ng ating dinadala. No? Dinadala natin dyan ay mga bagay na magaganda. Kaya baka mayroong mga lumot na nakalagay na dyan sa ating mga puso, katulad ng mga reserve water na hindi mo na alam ano ang loob doon. Baka may mga lumot na. At sa ating mga puso, lagi nating tandaan na baka may mga galit na tayo, may mga puot na, at nasasaktan at nagtatampo tayo. Katulad ng isang bato. Meron diyan, lalulumot. Hindi natin alam na nandun na pala yung pagtampo sa ating mga puso. Dahil pinagalitan, pinaalalahanan ka lang ng pastor. Amen? Sinabihan ka lang na huwag kapatid. Huwag mong gawin yan. And then, nasaktan ka na tuloy. Hindi namin alam. Anong nangyari sa'yo? Tahimik ka lang. And then, lumalayo ka na at saan na siya nagpunta? Hindi mo na alam pala na nandun na siya sa kwarto niya, iyak ng iyak ka lang nakakaalam. Dahil yun, sumama ang loob niya. At ang sabi ng Diyos sa atin, hindi ba ninyo alam na ang Panginoon naninirahan sa ating puso? Amen? At templo ka niya. Mga taga Corinto 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa iyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Amen? Sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Hallelujah? Halimbawa, sasakyan, pinagamit sa iyo. And, siyempre, ingatan mo ang sasakyan kasi pinagamit lang yan sa iyo. Amen? Kapag ito ay sira, o kaya nagkasira-sira na, pagbalik ng may-ari, o kaya pag-check ng may-ari, anong nangyari sa sasakyan ko? Sirang-sira na to. Kaya hindi ba ganun din ang Panginoon? Hindi tayo may-ari sa ating katawan? At kapag ikaw ay naninigarilyo, nagbibisyo, nagiinom, sinira mo ang katawan mo, and then titignan ng Diyos, akin ka anak, bakit mo sinira ang iyong katawan? Bakit butas ng baga mo? Butas ng bituka mo sa kainom mo ng alak? Ang sabi ng Diyos, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen? Na napaparangalan ba ang Diyos sa paninigarilyo ninyo? Siyempre, hindi na paparangalan ng Diyos noon. Kasi yan ay nakakasira sa ating katawan. Amen? Kaya, lagi natin tandaan na minsan, ang pastor, huwag din yung sisihin. Halimbawa, ni-rebuke ka ng pastor dahil sa iyong kasalanan. Halimbawa lang, sigarilyo. At sinabi mo sa iyong sarili, pinapatamaan mo na ako ni pastor. Ayaw mo na nga magsimba dyan. Lagi na lang siyang nagbabanggit ng mighty pula, Winston pula, sigarilyo, iduman. Kasi ayaw ng Diyos
sa mga ganyan na mga bagay sa iyong katawan. At sinasabi ng Holy Spirit yan sa pamamagitan ng pastor. Hindi nag-iimbento yan. Humihingi sa katunayan ng pastor ng mensahe ng Panginoon. Kaya nag-ayuno siya. Lord, bigyan niyo ako ng mensahe ngayong linggo po, Panginoon. At pinapakontrol lang siya ng Holy Spirit katulad ng e-speaker. Diba? Hindi man lalabas yung tinig dyan kung walang nagsasalita. Ganon din yan ang pastor. Isang speaker. Ang Holy Spirit nagsasalita sa kanya. Ilabas mo ang salita ko. Anak, sabihin mo sa kanila na huwag gumawa ng kasalanan. And then, ayun na, nagsimula na pala ang pagtampo. At ano po ang tema natin ngayon? Ang pagtatampo ay pasimula ng pagmamataas. Kaya, nang nirebuke kayo, hindi na kayo nagsimba. Nagalit kayo. Minsan, ayaw nyo na. Kasi sa isip nyo, napatamaan man ako ni pastor. Lagi na lang. Ayaw ko na nga dyan. Alis na ako dyan. Yan ay pagmamataas. Hallelujah. Huwag ninyong hayaan na malumot kayo sa ganyan na bagay. I-check ninyo lagi yan. Lord, bakit po ako nasasaktan pag nagsasalita si pastor? Baka, sabihin mo sa katabi mo, baka may lumot na kaunti dyan. Check lagi yan. Lord Jesus Christ, patawad po Panginoon sa aking mga kasalanan. Ang gusto po kasi ni Satanas, alam niyo, isa sa mga number 1 taktika ni Satanas ay magalit ka sa pastor. Amen? Kasi kapag magalit ka sa pastor, hindi mo alam, grinip mo ang Holy Spirit na nasa iyo. At kapag makapagsalita ka na hindi maganda sa pastor, katulad ng sasabihin mo na, ikaw, talaga, hindi yan sa Diyos. Nang sinasabi mo, sa'yo lang yan, invento mo lang yan. Sa Diyos ba yan? Sa Holy Spirit ba yan? And then, hindi mo na alam, nagkasala ka na pala. Dahil hindi mo alam ang tao na yon humingi ng patnubay ng banal na espiritu na sinabi, Lord, ano po ang mensahe ngayong linggo, Lord? Tulungan niyo ako, Panginoon. Hindi mo alam ang kanyang pag-ayuno, pag-pray, kanyang pagpunta ng bundok, kayang prayer time niya, ikaw, panay husga ka sa kanya. Huwag yung tao na yan. Hanggang nagkasala ka tuloy sa Panginoon at hindi mo na alam, nagmamataas na pala tayo. Amen? Ang hindi mo kasi alam, mga kapatid, dito sa lupa, meron tayong mga dapat malaman pa. Hindi ko sinasabi na sa akin na po ang lahat ng kasagutan. Amen? Ako po ay isa lamang tao na katulad ninyo. Minsan, natututo ako sa mga kapatid natin, na si Judge, Dante, sa mga kapatid kayo. Kasi, tao lang po din tayo. Minsan, may mga bagay pa natin na alamin. Kaya, napaka-importante na matuto tayo sa bawat isa. Kaya, ito po ang sinabi ni Lord sa atin na lagi nating tandaan kapag tayo ay minsan napapaalahanan, huwag tayong magtampo. Halila? Huwag tayong magtampo, magalit dahil yan ay pasimula ng pagmamataas. Lalo na kapag na-rebuke tayo sa isang pastor na nagsasalita at humingi ng patnubay ng banal na espiritu. 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 22, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak at meron namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at meron namang pang-araw-araw. Ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay tulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Hallelujah! Ang sinasabi ng Panginoon, ikaw, gagamitin kita dito sa church upang ikaw ay magiging isang tao na magpuri sa akin. At gusto ng Panginoon malinis ang kagamitan na ikaw. Amen? Subukan nyo kaya kakain kayo ng kutsara na walang hugas. O kaya may mga
dumi dyan sa kutsara mo, gagamitin. Hindi mo gustong gamitin po yan. Amen? At ang sabi ng Diyos, kayo ay mga kagamitan ng Diyos. Marami, iba't ibang kasangkapan. May gold, may yari ng pila, ginto, at tayong lahat ay mga sisidlan ng Diyos. Ang Holy Spirit nasa ating puso, sa ating katawan. Nagkokontrol lang siya sa ating mga sinasabi. At lagi nating tandaan na kapag tayo ay marumi, minsan ang ating mga puso, hindi na magagandang mga bagay ang lumalabas. Amen? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Halimbawa, kung may tampo ka, talagang makapagsalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo. Amen? Sasabihin mo na hindi maganda sa kanya, kasi nandun ng mga lumot na hindi mo tinanggal. Kaya't lagi natin tandaan na sabi ng Diyos, kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Ano po ba ang mga masasamang hilig ng kabataan? Ano po ngayon ang masama, di ba? Alak, bisyo, shot, tagay. Yan po, sabi ng Biblia. Ano pong hilig ngayon? TikTok? Ano po ang hilig ninyo? Sabi ng Diyos, iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan. Kayo ba ay nagtitiktok? At gusto nyo sumuot ng maiikli at gusto nyo pagnanasahan sa ibang mga tao? Ayan ba ay mabuti o masama? Halay? Sa halip ay pagsikapan mo maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa. Kasama ng mga tao may pusong, hallelujah! Malinis na tumatawag sa Panginoon. Hallelujah! Minsan, lagi nating tandaan na kapag tayo ay pinagsasabihan minsan, lagi nating tandaan, sabihin mo sa katabi mo, ang salitang mapagkumbaba. Hallelujah! Marami po tayong dapat pang matutunan. Ikaw, makakapagturo sa akin, and ako naman makakapagturo sa iyo. Lahat po tayo ay welcome po, at wag lang tayong mag-away. Amen? Mga Kawikaan 27 verse 17. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa. Bakal at isip ang nagpapatala sa kapwa. Iron sharpens iron. Minsan, iniisip mo, makakapagbigay sa akin ng magandang mabubuting mga bagay. Katulad minsan ni Mr. Jen. Mr. Jen, ano po ba ang magandang gawin po? Minsan, nasa akin na ang salita, pero gusto ko pang matuto pa sa kanya. Alam ko na, meron na akong sagot, pero gusto ko pang, ano kaya, Brad, sis, ano, dapat nating gawin. Minsan, sila, hindi mo alam na meron pang mas mabuting sagot sa kanila dahil hindi mo alam, sila pala ang gagamitin ng Diyos na ipaliwanag sa iyo ang mga bagay. Hallelujah! Hindi mo kayang maintindihan kasi pinuspo sila ng banal na espiritu. Katulad ng mga pastor. Hallelujah! Alam niyo, pag mag-serve tayo sa Panginoon, dito sa church, lagi natin tandaan na lagi ang pastor nagre-rebuke ng kasalanan. Amen? Huwag ninyong ikasakit, ikasama. Ito po ay para sa lahat, para ikakabuti sa lahat. At ito po ang natutunan ko noong ako'y nagsimulang magturo sa inyong lahat. Bago pa ako nagsimulang magturo. Ninais ko na ang verse na ito ay itanim sa aking puso. At ayoko na darating ang panahon na ako'y mapagmataas. Kasi alam ko na pag ikaw ay maglingkod sa Panginoon, darating ang mga maraming mga pagsubok. At lagi kong tinandaan ang mensahe at verse na ito at tinanim ko sa aking puso by God's grace at until today, pinanghahawakan ko pa rin ito. Hallelujah! At gusto ko namang ibahagi sa inyo. Ecclesiastes chapter 2 verse 1 to 7. Anak, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, hallelujah! Sino po ba dito gustong maglingkod sa Diyos? Ayaw po ang lahat? Ang sabi ng Diyos, kung nais mo, gusto mo maglingkod kay Lord, mag-serve sa Kanya, umanda ka sa mga maraming mga pagsubok. Amen? Napakaraming mga pagsubok darating sa buhay mo.
Mama mo, papa, ate, kuya mo, kaya minsan, gagamitin pa ang kaibigan mo, o kaya ang pastor, na kapag sasabihan ka, minsan, kinakailangan magpakumbabas, baka sinubok lang ako nito ng Diyos. Hallelujah! Maging tapat ka at magpakatatag. Kapag tayo ay dumaranas ng maraming pagsubok, nirebuke man kaya tayo, magpakatatag ka. Huwag kang manghina. Lord, sa isip mo, Lord Jesus Christ, sabi mo sa iyong salita, Lord, diba, all things work together for good to those who love you, Panginoon. Lord, alam ko na itong taong ito, Lord, ginagamit mo ito, Lord, upang linisin ang aking puso, Lord. Kasi, insan, Lord, may mapagbataas pa ako, Lord. May magalitin pa ako na puso. At ito, Lord, gagamitin mo to siya sa akin. Kasi, sabihin mo sa katabi mo, humingi ka sa Panginoon ng pasensya. At sasabihin ng Diyos, anak, ito ang sagot ko. Itong taong ito, a difficult person to understand. Sige. Pagpasensyahan mo yan. Panginoon, itong taong ito, Lord, di ko naintindihan. Sabi ng Diyos, anak, hindi libre ang lahat. Binigay ko yan sa iyo upang intindihin mo siya at tanggalin ang iyong puso na magalitin, matampuhin. Minsan, ganun ang ginagawa ng Diyos. Hallelujah! Minsan, pastor pa nga, pag re-rebukin ka ng pastor, na kailangan magpakumbaba lang kasi hindi mo alam, ginamit siya ng Diyos upang dalisayin ka ng Panginoon. Hallelujah! Huwag kang bibigay, huwag kang lalayo. Sabi nga ng Biblia, maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Hallelujah! Sa panahon ng pagsubok mo, di mo sa katabi mo, patuloy lang. Patuloy lang. Manalig ka sa Panginoon. At huwag kang lalayo sa Kanya. Alam niyo, kapag lalayo ka sa simbahan, magtampo ka nun. Amen? Nagpapakita ka ng pagtampo. Ayaw mo nang magsimba kasi gusto mong puntahan ng pastor. Parang bibihin. Sige na. Di ba? Pag matampuhin ka? Di ba? Sige na. Gising na. Kain na. Ayaw mo kumain? Hala ka. Ayaw kumain? Sige na. Kain na. Minsan, mga kapatid, dapat natin tandaan na baka hindi mo na natanggap ang mensahe ni Lord at nagagalit ka na. Manalig ka sa Panginoon at huwag na huwag kang lalayo. Sabihin mo sa katabi mo, sa Church Ruach, sa Church Maranatha, at sa Church Ibanan. Amen? Kasi kasama natin ng Diyos. Upang ikaw ay parangalan sa katapusan ng iyong buhay. Sabi ng Diyos, you are a victorious, good and faithful servant. Lahat ng pagsubok, nakayanan mo. Ginawa ko yun para ikaw ay maging dalisan. Huwag mong sabihin, doon ka na sa langit, magbago. Sabihin na natin, matampuhin ka pa dito sa lupa, Brad. And then, pagpunta mo sa langit, wala na. Sabi ng Diyos, dito pa sa lupa, magsikap ka, mag-practice ka. Kasi doon sa langit, walang matampuhin. Hallelujah! Hindi libre. Lahat po ay kinakailangan natin din pagsikapan. Lord, tulungan mo ako, Lord, na magkaroon ako ng puso. Panginoon, na mapagpatawad, mapakumbaba, ganun lang. At sabi ng Biblia, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Ano kaya ipagkaloob ni Lord sa iyo? Asawa mo kaya na magalitin? Asawa mo kaya na mainggitin? O kaya may mga bagay pa na mga nabibigatan ka at hindi mo naintindihan ano ba itong taong ito? Pinagkaloob yan ng Diyos. Hallelujah! Tiisin mo ang kabiguan kahit ano ang mangyari. Hallelujah! Ano ang mangyari? Kung ang ginto ay dinadalisay ng apoy. Kung ikaw daw ay dinadalisay, ang ginto daw ay dinadalisay ng apoy. Ang banal ay sinusubok ng Panginoon ng paghamak. Amen? Minsan, susubukin ka, anak, itong taong ito, ginamit ko yan sa'yo para magpakumbaba ka. Amen? Nakita ba kayo ng ginto? Nakita ko ng ginto, to God be the glory. And
meron din akong nakitang ginto na isang gold bar. Pero nung hinati, ang laman dun, tanso. Ibakal. Sa taas lang, kulay kan. Peke pala yun. Nangyari, minsan, binabarina nila yon, di ba? Minsan. Kasi, kapag hindi mo yun susunugi, nilagay sa apoy, yun talaga, hindi siya makita mo na pure na ginto. Kaya sinusunog ito para ma-separate ang metal, o tanso, o silver, o pilak, at ginto lang, pure na pure yun, ginalagay sa apoy. Ganon din yan, mga pagsubok, nilalagay ka sa pagsubok. Ito, tignan natin kung talagang gold ka, lalabas yung yung mga metal yan, mga tanso dyan sa buhay mo, mga algae yan, itong taong ito, yung i-press ka ba? Press ka. Sige. Na-pressure ka na, ayun na, lumabas na ang yung mga bagay sa puso mo. Minsan susubukin ka para tanggalin ng Diyos yan sa buhay mo. Amen? And verse 6, magtiwala ka at tulungan ka niya. Mamuhay ka sa katwiran at umasa sa Kanya. Kayong may paggalang sa Panginoon. Maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Amen? Ang pagtatampo ay pasimula ng pagmamataas. Maraming beses po akong nangaral sa churches ng Diyos at may iba hindi na kinaya. Isip nila, ayaw na namin dyan. Sino ba yung tao na yun? Nangingialam sa aming buhay. Diyos ba siya? Siya. Siya ba ang may-ari ng aking katawan? May ganun nga ako. Akala niya pinatamaan ko siya. Yun ay mensahe ng Holy Spirit sa buong churches ng Diyos. Amen? Huwag kang mag-tiktok. Hindi sa isip mo, tatamaan ako ng pastor. Talagang ang Holy Spirit nangungusap sa'yo na huwag mo nang gawin yan, anak. Amen? Sama yan. Samang babae yan, ginagawa mo dyan na may mga kahubaran. Amen? Kaya kapag kayo ay nirebuke, pakumbaba lang. Santiago 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Hallelujah! Amen? Gusto ko lang ibahagi po sa inyong karanasan ko, to God be the glory. Dati po, pumunta pala ako sa palengke. And then, nung pumunta ako ng palengke, napahinto ako kasi may nagsishare ng salita ni Lord doon sa palengke. At dahil nga, doon siya sa gitna ng overpass, sa ilalim, kinakailangan tatawid ako doon, titingnan ko muna siya. Natawag niya yung mga tao, kawawa naman. Natawanan lang siya. Yung iba, hindi siya pinapansin. Kaya't napaisip ako, papansinin ko siya kapag tatawagin niya ako. Hindi niya alam ako, pastor na. And then, nung lumapit na ako sa kanya, sabi niya, brother, pwede ba kitang bahagian ng salita ng Diyos? Saglit lang, kasi nakangiti ako sa kanya, sa isip niya, ay, welcome siguro ako ng taong ito. Sabi niya, brother, pwede ba kitang bahagian ng salita ni Lord? At sa isip ko, sige, para masaya din siya, may nakinig sa kanya. Sige po. Ano po? Ganito po, pinarating po kami dito ni Yahweh. Pinarating po kami upang ibahagi ang salita ni Lord dahil minamahal ni Lord ang lahat ng tao. Naisip ko, upo, mahalan lang ako sa kanya, nagpakumbaba ako. And then sabi niya, pwede bang manalangin tayo, brother? Opo, pwede po. Sige po, pray tayo. Sabi niya, Panginoon, itong taong ito, Lord, malapit sa iyo, Panginoon. Dahil mo siya, Lord, sa iyong kaharian. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Dami niya sinabi, Panginoon, Panginoon. And then, Amen. Sabi ko, praise the Lord po, sister. Maraming salamat po. Pambabala ako, uwi na ako. Sige po, sabi niya. Saya-saya niya. And then, sa isip ko, naghihintay ako ba? Kailan kaya babanggitin ng pangalang Jesus Christ? Sa isip ko, sayang no? Hindi niya nabanggit ang Jesus Christ. Panginoon na Panginoon lamang. Kaya,
dumating naman ang panahon, nabalik na naman ako doon kasi, ayun nga, yung ilang araw napunta, doon naman din siya. Then, nagkataon, may bata lumapit sa akin. Kuya, pwede ba kitang bahagian ng salita? Wow, sabi ko, grabe bata, oh. Sige po, bahagi ka sa akin. Bahagi niya ng salita ni Lord. Opo, mahal ka ng Diyos. Sabi ko po, kasama mo pa ba yung babae na yan? Oo, mama ko po yan, yung babae na yan. Sabi ko, mabuti talaga ang Diyos sa buhay ninyo. Talagang ginamit kayo ng Panginoon. Halika, sabi ko, samahan mo ako sa mama mo. Binilan ko ng mineral water. Kasi nauuhaw na siguro. And sabi ko, sister, eto po, mineral water po. Para po sa inyong pagbabahagi ng salita ni Lord. Sabi naman ng isang babae, huwag na po. Naalala niyo po ba ako, sister, yung pinipray ninyo? Opo, sabi niya, nais ko lang po kayong bahagian din po, sister. Hindi naman ako nagmamataas at gusto ko lang correct konti, sister, ha? Huwag niyo po lang masamain ang aking pagsasalita. Kasi noong panahon na nag-pray po kayo, hinihintay ko po kasi ang pangalan ni Jesus Christ. And then, parang nagalit siya. Parang sa isip niya, aratan siyang pride ba? Sa isip ko, sir, alam ko naman ang puso mo. Talagang buong puso mo yun. Pero maganda talaga, sister, na may pangalan ni Jesus Christ. Kasi nakita ko sa kanyang t-shirt, God of Israel. Alam mo ba, sister, ang pangalan ng Hebrew name ni Jesus sa Israel? Hindi siya umimik. Ano ang pangalan ng Hebrew name ni Jesus sa Israel? Sabi ko, alam mo, si Yeshua HaMashiach. Siya po si Jesus Christ. Hebrew po ang name niya. Hindi niyo po alam, sister. Sige po. Hindi, parang lumalay siya, nagalit nata. Minsan, kinakailangan nating magpakumbaba. Hala, pakumbaba. Ang Diyos kasi, hindi mo alam na ginamit siya ng Diyos para ikaw ay magpakumbaba. At ang Panginoon, ayaw niya sa mapagmataas na laging correct na lang at hindi mo na tinatanggap ang mga payo ng iba. Gusto mo ikaw na lang ang tama. At kapag na-rebuke ka naman, galit na galit ka din. Ayaw mo na din. Ayaw ko na dyan. Galit ka, saktan ka. Lalo na kapag nasabihan ka sa mga bagay na hindi mo expect na, Kala ko, bait siya sa akin pero hindi mo alam. Pinasok siya ng Holy Spirit upang ikaw ay pangaralan. Amen? At huwag ka lang magtampo kasi ang Diyos, minsan, ginagamit ang tao, sabihin mo sa katabi mo, ginagamit ang pastor upang mailabas ang mga lumot ng pagtatampo. Amen? Andun yan sa puso natin. Nandun pa yan yung mga galit, inggit, at minsan, ayoko na nga dyan. Sino ba yan, ha? Lalo na kapag titingnan mo ang itsura ko, titingnan mo lang ang itsura ko, tasong book nito. Meron itong taong ito, ano yung pinag-aralan nito? No? Wala mo itong sasakyan. Yung ano niya, yung sapatos niya, yung ano niya, itsura niya. Alam niyo, hindi po tumitingin ang Diyos sa panglabas, kundi sa puso. Sabi ni Lord, hindi siya tumitingin sa panglabas, kundi sa bawat puso ng tao. Maari, bata pa siguro ako, tingnan ninyo. Pero spiritually, by God's grace, hindi man ako nagpamataas sa inyo, spiritually matured na si Pastor JB. Amen? Ganun po yan. Hindi po sa pangalan na, bata pa to, hindi ko ka paniwalaan ito. At lalo na kapag masasalita siya tungkol sa salita ni Lord at lalo na ni-rebuke ka at ayaw mo na. Bakit? Batang-bata pa to. Tanda-tanda ko na. May edad na ako. Minsan check natin ang puso natin. Baka may tagtatampo tayo. Hindi natin wini-welcome ang salita ni Lord. Kaya si Jesus Christ noon, hindi niyo ba alam? 33 years old si Jesus Christ noon, nag-aaral siya sa lahat ng mga tao.
At pinagsasabihan niya yung mga pariseo, mga 50, mga 70, 80, na mayroon siyang marami ng pinag-aralan tungkol sa mga scribes, mga Pharisees, salita ni Lord, mga Torah, mga 5 Pentateuch, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And then, dumating si Jesus Christ at pinagre-rebuke yung lahat ng mga pari doon at, sino ka ba? Ha? Anak ka lang ng karpintero. Sino ka ba? Bakit? Ano mo pinag-aralan mo? Attacks ang pride. Hindi nila alam na yun pala ang Diyos mismo na nandito sa lupa upang siya ay mamuhay at patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah! Minsan, lagi natin tandaan yan na ang Panginoon nagpakumbaba sa atin. Diyos na siya, hari ng mga hari, King of Kings, Lord of Lords, Masters of all masters, the Creator of the heavens and the universe, dumating sa lupa. Hindi man siya napanganak sa ospital doon sa pasungan. Naglaro, kasama ng mga bata, hindi man nagmataas, nagpakumbaba, hindi man gumamit ng kabayo ng mga Arabian, kundi asno lang. Minsan naglalakad, nagchichinelas, lumuluhod, dinuhugasan yung mga paa. Amen? Ganon yan. God set us a good example na dapat nating tularan siya na magpakumbaba lamang. Amen? Because God is not the God of confusion or disorder. Kaya meron tayong pastor. Hallelujah! We have a pastor, a prophet, a evangelist, a missionary. Kasi kung lahat tayo pastor, halimbawa, lahat tayo ay pastor, lahat tayo mga propeta, mahirap yun kapatid. Amen? Kaya't lagi natin tandaan na hindi po disorder si Lord. Order po yan. At hindi ko dinais na magmataas sa inyo. At gusto ko pong gamitin ang kapangyarihan ko na bilang pastor na kinakailangan. Yuyuko kayo kay Pastor JD! Yuyuko kayo! Huwag po kapatid. Tao lang po ako't ginamit ni Lord. Amen? Kapag nagsasalita si Pastor JD, ibig sa kinakailangan natin, open natin ang ating mga puso. Amen? Ang heart natin, pakumbaba kaya ako? Bakit hindi ako maniwala kay Pastor? Maari, tinitingnan mo ako sa itsura, o kaya yung background ko, o kaya sitwasyon ko dati, yung buhay ko. Ayaw namin, gusto namin yung may mga alahas, mga singsing, yung magara, yung matatangkad, yung matatalino, puti, gano'n yan, magaling mag-English, yung Tagalog. Alam niyo, minsan, gagamitin ng Diyos ang isang taong mapagkumbaba upang tayo ay mas lalong mapagkumbaba pa. Hallelujah! Amen! Gusto ko lang bahagi po yan sa inyo. Amen? Ecclesiastes chapter 7 verse 31, igalang mo ang Panginoon. Hallelujah! At igalang mo ang kanyang mga pari, ang pastor. Ibigay mo sa kanilang naukol sa kanila ang mga unang bunga, ang handog para sa kasalanan, ang balikat ng handog ng hayop, ang handog ng pagtatalaga, lahat ng mga pinag-uutos na handog at alay. Amen? Minsan kasi, ang Panginoon, anak, pupunuin kita ng salita ni Lord. Sige, punuin kita. Hanggang pinuno ka na ng Holy Spirit, alam mo na mag-memory verse, alam mo na ang salita ni Lord. Tinuruan ka ng pastor, and then bigla na lang dumating sa puso mo yung tintang na pagmamataas na parang gusto mo din maging pastor at ayaw mo nang magpakorek ng pastor. Amen? May mga ganun. Kaya marami sa mga tinuruan ko na mga young people, alam nyo, gusto ko lang sabihin sa inyo, huwag kayong magulat. Mga young people na naghimagsik sa akin, dati, batang-bata pa. Ano pa sila, gusto pa nilang matuto. Pastor, ganito, ganyan. Then dumating sa kanilang puso na parang alam na nilang salita ni Lord. Hindi na pwedeng kurikin, hindi na nagagalit. Ano ang tema po natin ngayon? Ang pagtatampo ay pasimula ng pagmamataas. Hindi na nagsimba. Nagalit na. Sinabihan ko lang na, huwag kasi kayong maganyan. Para nasaktan siya. Ano ba? Alam niyo, minsan, ang pastor, meron siyang
authority na mag-rebuke sa isang tao kasi nga, pastor nga siya eh. Subukan mo kaya magpastor ng kambing. At ang tigas-tigas ng ulo ng kambing. Hilahin mo kaya yun. Bakit doon ka dumaraan? Paluin mo kaya yung kambing siguro. Amen? Pero huwag ka naman sana patay ng kambing. Diba? Paalo mo ba? Diba? Ganon din yan si Pastor JD. Minsan may mga tupa. Doon tumaraan. Bakit doon ka? Lumilihis ka sa tamang direksyon. Gusto mo pa sa yung direksyon? Bahala ka. Minsan ganon yan. Kaya ang Panginoon, He's a good shepherd. Ang tunay na pastor na nangasiwa sa ating kaluluwa. Anak, dito ka, daan ka. Nagsasalita ako din sa pastor. Makinig ka niyan. Amen? Glory to God. Ecclesiasticus chapter 3 verse 18. Igalang mo ang iyong ama sa salita at sa gawa upang subain niyo ang kanyang pagpapala. Amen? Ito po ang tandaan ninyo. Nasa puso ko lagi yan. Hindi ako nagsasabi na, grabe ka talaga, pastor. Lagi mong pinapasikat ang iyong sarili. Wala po yan sa aking puso, kapatid. Ako lang po ay isang taong ginamit ni Lord. Wala akong kapangyarihan kung wala si Lord. Amen po? Lagi ko pong tinatandaan yan na galing po ako sa... ako po isang makasalanan na tao dati nun. Nakatulad ninyo. Marumi. Kaya't hindi ako naglilihim sa inyo na sinasabi ko sa inyo na banal na sus. Pastor, at minsan gusto kong makihalubilo sa inyo at minsan sinasabi ako po dati, sis, ganito po ako, ganyan. It's a sign of humility. Kasi yung mga pastor, ayaw na nilang sabihin yung kanilang mga kasalanan. Father, Son, Holy Spirit, Amen. And then, parang walang mga kasalanan. Ako dati makasalanan din ako. Amen? Kaya ini-expose ko yung dati, yung testimony ko. Hindi ako nahiya. Kasi, yan is a sign of pagpakumbaba. Amen? Iba, ayaw na aminin kasi nahiya pa. Hindi po ganun. Kaya nakita niyo ako, minsan, halubilo lang, ganun lang, pakumbaba lang po yan. Huwag niyo po akong isipin na sobra ng grabe na yan si Pastor Banal. Pakumbaba lang, mga kapatid. At sabi ng Biblia, ayaw ng Diyos na ikaw ay mapagmataas, nagagalit siya. Hallelujah! Kaya kung ikaw ay lingkod ng Diyos, so tayong lahat, Ecclesiasticus 3 verse 18, habang ikay dumadakila, tumataas ang iyong katalinuhan, karunungan, huwag mong lampasan ang pastor. Amen? Kaya sabi ni Lord sa kanyang salita, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung maliban hindi kayo magiging mga batang ito. Ang mga bata, teachable yan. Nakikinig sa mga guro, sa mga teacher, teacher. Ito ha, A, B, C, D, E, F, G. Ay, ito po. And then, ikaw, teachable ka kasi hindi mo alam. Ganun po ang gusto ni Lord. Kahit meron ka ng alam, meron ka ng katalinuhan, magaling ka mag-English, Spanish, Tagalog, German, ano pa ng Japanese, Chinese, Thailand, ano pa mga sa isip mo na sobra ka ng talino, o kaya doktor, mayor ka ba, ano pa dyan? Mayaman, milyonaryo ka pa. Pag darating ka sa simbahan ng Diyos, magpakumbaba ka. Hallelujah! Pakumbaba. Kasi, hindi po ayaw ni Lord yung mapagmataas. Teachable ka. At sabi na ng Diyos ni Nicodemus, there was a man whose name is Nicodemus, a ruler of the Jews. Ruler of the Jews. The same came by that Jesus said, Rabbi, we know that he said that came from, but no man can do these miracles except God be with him. Sabi ng Diyos, verily I say to you, except a man be born again, he cannot enter to the kingdom of... How can these things be, Lord? Sabi ng Diyos, thou art a ruler of Israel. Alam mo, ikaw ang ruler ng Israel, hindi mo alam? Sabi ng Diyos. Alam mo na ang salita, hindi mo alam? Kaya pinakita ng Diyos na kahit sobrang talino ka na, marunong ka na sa buhay, magpakumbaba ka pa rin. You must be born again. Magpakumbaba ka, Lord Jesus Christ. Gusto kahit meron ka ng mga nakakaalam, meron ka ng nalalam. Hallelujah! Habang ikay dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Hallelujah! Kalulugdan. Palakpakan mo na si Lord. Alam ko po kayong lahat,
ay nakikinig po. Yan po ang gusto ni Lord po. At huwag niyo lang po akong isipin na sobra ng talino. Hindi po ako ganun po. Wala po sa akin ang lahat ng kasagutan. Ako'y simpleng tao lamang po. At ginamit lang ni Lord upang magsalita po dito sa harap ninyo. To God be the glory. At sabi ng Biblia, Ecclesiastes 3 verse 18 to 26, Anak, maging magpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin. Amen? Pakumbaba lang. Sige, habihan niyo lang ako ng hindi maganda, pakumbaba lang. At mahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Amen? Pakumbaba lang. Kahit ano pang dyan, masabihin ng tao, sige, patuloy lang. Habang ikay dumadakila, lalo ka namang pakumbaba. Huwag kang magtampo. Huwag kang humingi ng simpatiya sa ibang mga tao. Tanggapin mo. Kung nirebuke ka, sige Lord, i-rebuke mo ako Lord. Kaya ako, papasalamat nga ako ni Evangelist Judge Dante Gumpal. Grabe, bilib ako sa kanya. To God be the glory. Isang judge na isang tao. Sino man ako para mangaral sa isang judge? Amen? Yung kanilang isip, sobrang ano na yan. Taas na yung kanilang mga nalalaman tungkol sa laws dito sa lupa. Pero siya, kita mo lang dyan, upo-upo lang, pakumbaba. Amen? Nakinig ng salita ni Lord. Hallelujah! Hindi ba tayo din? Amen? Ay magpakumbaba din? Kaya in-instruct siya ng Diyos, Dante Gumpal, submit to JD. Ibig sabihin yan, pakumbaba ka. Kaya lagi mo makita yan si Sir Dante. Andyan lang yan. Kaupo lang yan. Parang bata na nakikinig. Hallelujah! Ganon po ang puso natin kay Lord Jesus Christ. At minsan ginagamit tayo ng Panginoon. No? Ako po ay tao lamang. Ulitin ko po. Tao lamang na ginamit ni Lord Jesus Christ. Wala pong kapangyarihan. At gusto ko lang ibahagi po sa inyo, hindi man ito pagmamataas sa lahat po ng mga kapatid. At sinasabi ko sa inyo na talagang kakaiba ka na, pastor. Hindi po. Dati po, may isang tao po pumunta sa bahay. Kumatok. Ay, nagdala ng mga maleta. Batang-bata pa ako, nagsisimula pa ako ng ministry. 2013. Munta doon sa bahay, dala ng maleta. Galing sa ibang lugar. Hindi ko alam sino siya. Susubaybay pala siya sa mga mensahe ng Diyos. Pumunta doon at sinabi, Pastor JD! Opo, tuloy po kayo. Bakit kilala niyo po ako? Susubaybay po ako sa website po ninyo, Pastor. Nilagay po ni Lord Jesus Christ sa aking puso na ikaw po magiging speaker. Alam niyo po, dati, di po ako marunong magsalita talaga ng salita. Masyadong magaling magsalita sa lahat ng mga tao. Hindi ko alam kung anong gawin ko. Sabi niya, basta sumama ka lang sa akin. Kaya pinaalam ko ito sa Panginoon at sabi ng Diyos, Anak, pumunta ka doon sa Kabadbaran, Butuan. At ito ang instruction ko sa iyo. Sabihin mo sa lahat ng mga tao na peke ang kanilang propeta. Alam niyo, sinunod ko ang salita ni Lord. Pumunta ako doon. Alam niyo, hindi ko alam po, glory to God. In-invite pala niya ang lahat ng mga pastor doon. Napakaraming pastor. Sabi ko, ano po ba nangyari ito? Sobrang laki pala, gymnasium. Nandun lahat ng mga pastor sa gitna, ibang congregation. Kasi matagal pala siyang nagsusubaybay sa website at gusto niyang i-welcome ang Little Thunder sa Pilipinas. Eto po, sinabi ni Lord, sige, hindi pumunta ako doon. Hindi ko alam, nandun na pala ang lahat ng mga congregation ng pastor. At pagtayo ko doon sa harap, napakaraming mga tao. At ang instruction ng Diyos, sabihin ko sa lahat ng mga tao na peke ang kanilang propeta. Hindi ko nalang babanggitin ng kanyang pangalan.
At sinabi ko yun sa kanilang lahat. Alam niyo ba ang ginawa ng mga pastor? Kinundina ko nila. Bakit nagsasabi ka ng ganyan? Yung iba nag-walk out. Malis. Ang natira, yung iba na lang konti. Kaya sabi ko sa kanila, kayo naninigarilyo dito. Tumigil na kayo pag naninigarilyo. Hindi kayo mapunta ng langit kundi impyerno. Alam niyo ba, nanginginig ako sa una. Lord Jesus Christ, sabi sa isip ko, Lord, tulungan mo ako, Lord Jesus Christ. Di ko kaya, Lord. Tatayo dyan, Lord. Sobrang dami ng mga tao. Bata pa ako nun. Glory to God. Yung hinawakan ko ng mic, tuloy-tuloy na yun, umaga hanggang hapon. Hindi ko wala nang pumipigil sa akin, Holy Spirit na salita sa akin. Lahat ng mga tao doon, ng mga pastor, pinag-review ko. And to God be the glory. Doon ko nakita po ang kapangyarihan ni Lord. Na inanoint ako siguro ni Lord nung panahon na yun, bawat ganun ko sa isang tao, magtutumba. At yun ay power of the Holy Spirit. And dahil doon, winelcome nila ang pastor, pero nakita ng Diyos sa kanila. At sabi ng Diyos sa kanila, dahil hindi sila naniwala, kahit isa mang pastor doon, hindi naniwala sa akin. At sabi ng Diyos, huwag na huwag ka nang babalik dyan sa butuan. Amen? Kasi hindi nila tinanggap yun. Nag-walk out ng iba. Nireview ko eh. Hallelujah! Nagtampo ang ibang kongregasyon dahil sinabi ko sa peke po, sinundan ninyo. Ayun, sino kaya maniwala dun? Hallelujah! Kaya sabi mo sa inyo kapatid, ako lang po ay ordinaryong tao at tumatayo dito. Inuutusan lang po ako ng Panginoon. Hallelujah! At huwag din yung sabihin daw na tatampo yun kapatid. Ecclesiastes 3 verse 18 to 26, Anak, maging mapakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ikay dumadakila, lalo ka namang pakumbaba. Sa gano'y, kalulugdan ka ng Panginoon. Sapagkat kahanga-hanga ang kapangyarihan ng Panginoon at dinadakila siya ng mga mapagkumbaba. Hallelujah! Huwag mong hangarin. Maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Amen? Kung hindi ka pinagkalooban ng Diyos ng mga bagay na hindi mo nalalaman, kasi may capacity tayo sa utak natin at alam ni Lord yan. Pastor, may capacity ka na alagaan mo ang 3 simbahan, bibigyan kita naman, ha? Yan po ang pinagkaloob ko sa iyo. To God be the glory. At ikaw naman, huwag kang mainggit, huwag kang magtampo. Bakit, Lord? Hindi ako binigyan. Gusto mo lang pasan. Gusto mong higitan. Wag, kapatid. Kasi ang Panginoon, sabi niya, ang magpakumbaba, itataas. Amen? Pakumbaba ka lang at itataas ka ng Diyos. Kasi kapag itaas mo ang iyong sarili, ubuhatin mo ang iyong sariling upuan, ayaw ng Diyos yun. Amen? 21, huwag mong hangarin ang maunawaan ng bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Amen? Kasi yan lang tayo eh. Huwag na nating gustong maging propeta, maging pastor. Hayaan mo na sila. Kundi, sabihin mo sa katabi mo, isupport mo na lang sila. I-pray mo na lang sila. Amen? Lord, tulungan niyo po sa Lord. Kasi we are the body of Christ. Huwag niyong hayain na mainggit, magalit ka. Tampo ka. Sundin mo ang kautosang ibigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mong pagkaabalahan ng nilihim niya sa iyo. Huwag mong pakialaman ang di mo saklaw. Sapagkat marami na ang itinuro sa iyo. Ay lampas pa ng panangunawa ng tao. Marami ng Bible studies tayo. Hindi mo nga magawa yung isang Bible study. Gusto mo pang unawain ang lahat ng mga tao. Tatanungin ko nga kayo eh. Ano ang Bible study natin ng linggo? Ang tema natin ng linggo. Hindi na ninyo naintindihan. Ha? Baka hindi ka na makasama. Yes, Lord. Glory to God. Kung ayaw mo na, hindi ka makasama. Kaya minsan, lagi natin tandaan. Maraming naliligaw dahil sa kanilang pagbigla-biglang hatol. Napipilit ang kanilang isipan sa kanilang mga maling palagay. Ang matigas ang ulo'y daranas ng pasakit sa bandang huli. Ang mahilig sa panganib ay ipapahamak nito.
Ang matigas ang ulo'y laging nasubsob sa ligalig. Amen? Ayaw niya talagang tanggapin ang mensahe ni Lord. Bagawa siya ng pamaraan, simpatiya. Gusto niya na akayin yung mga tao na gusto niya nagkakampi-kampihan. Tulungan niyo ako, palakasin niyo ako. Ano yung sinagsabihan ako ni Pastor? Wag. Amen? Matigas ang ulo tawag nun. Ang nawili sa kasalanan ay palaging magkakasala. Ayaw mo talagang tanggapin ang paalala ng Diyos sa'yo. Walang katapusan ng kapighatian ng palalo. Nag-ugat na ang kasamaan sa kanyang puso. Hallelujah! Nalulumot na. Talagang nag-ugat na. Pinahahalagahan ng matalino ang mga talinghaga. Ano kaya ang mensahe ng Diyos ngayong linggo? Kaya minsan, wag lang kayong pumunta dito sa linggo na parang walang mangyari. Amen? Minsan, ang pastor nagsasalita yan, hindi mo alam, ang Diyos meron siyang mensahe na ilagay sa iyo. Hallelujah! Nakikinig ang marunong pagkat nais niyang matuto. Yes, Lord. Salamat, Lord. Meron na naman akong napulot na mensahe ngayon, Panginoon, dahil alam niya na ang lahat, sabihin mo sa katabi mo na ang lahat. Ang lahat. Hindi kaunti. Lahat ng kasulatan. Sabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan, amen? Ang Biblia, the Word of God, ay kinasihan ng Diyos. At pakinabang sa ano? Sa pagtuturo ng katotohanan. At ito pa, pag-review, pagsaway, pag-correct. Amen? Yan din pala yan sa talenta ni Lord eh. Bakit ako natatampo pag na-review ka ko? Sa pagsaway sa kamalian, pag-correct, kino-correct ka, anak. Ganito ang gawin mo. Huwag kang gumawa ng sarili mong pamaraan. Sa pagtutuwid sa likong gawain. Hallelujah! Kaya minsan, may mga kambing na ayaw sumunod sa pastor, kaya minsan napalo. Ganon yan. Ganon din tayo ng Diyos. Sa pagtuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, ay magpakumbaba. Ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen? Alam niyo, sa pagsaway, napapagaling tayo ng Diyos. Maraming mga beses tayong pinagalitan ng mga magulang natin dati, no? Amen? At nagpapasalamat tayo pagdating ng panahon. Lalo na ngayon. At marunong ka ng magluto, gumigising ka ng maaga, hindi ka tamad. Kasi nga, ikaw ay dinisiplina ng magulang mo noon dito sa lupa. At hindi ba natin magulang ang ating Panginoon na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ? Siya po ang tunay natin na Ama. Kung ang Ama natin dinidisiplina tayo dito, sa mga pastor, sa mga kapatid, di ba ang Diyos ay nagpapagaling at nagdidisiplina sa atin? At sa bandang huli, sasabihin mo din, salamat po Panginoon at tinuwid mo ako. Mga Hebreo 12 verse 6 to 11, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturi niyang anak. Amen? Diba? Minsan, ang anak natin, pag malikot na, paluin mo na. And then, iiyak siya. At, Mama, ayoko na, Mama. O, wag mo nang gawin yun, ha? Pero kapag tayo ay naghimagsik, at, bakit? Bakit sino sabi? Si Pastor? Sabi ng salita ng Diyos. Ganito, ganyan, ganito. Gusto mo ng pangunahan ng pastor. Gusto mo na siguro maging pastor. Hindi. Kawawa naman ang pastor. Kung tayo lahat pastor, tayo lahat propeta, hindi na ito natatawag na simbahan, kapatid. Tayong lahat ay isang body ng Panginoon. Huwag nating isipin, kinakailangan din ako. Mga kapatid, pinili ng Diyos yan upang tayo ay pangaralan. To God be the glory. Amen? Tiisin ninyo ang lahat ng hirap. Tulad ng pagtuwid ng isang ama. Minsan, tutuwirin ka ng mama, papa mo. Ikaw na hindi marunong maghugas.
matagal gumising ka na. And then, ngayon, minsan, di ka kasi nag-aral na mabuti, mag-aral ka. Hanggang natapos mo, tiisin mo yun, tiisin mo yan. Yung mga pinagsasabi ng magulang mo, sa bandang huli, makakabuti din yan sa'yo. Sabi ng Diyos, tiisin ninyo ang lahat ng hirap, tulad ng pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay na mga anak. Hallelujah! Sinong anak ang hindi didisiplina ng kanyang ama? Meron ba kayong mga... Ha? Si Raymond? Hindi dinidisiplina? Pinabayaan na lang? Kawawa naman. Mga kapatid, ako meron, to God be the glory. Doon po sa amin, meron po kasing piso net. Itong piso net, dulugan mo ng piso and then may 3 minutes, 5 minutes and then wala kasing internet doon. Gusto ko i-check lang yung Yahoo Mail ko. Nandun ako sa gilid din. May mama dito sa gilid. Naglalaro din. Tinignan ko yung screen niya. Naglalaro siya doon ng mga online games. And then, sabi ko, grabe mama na to, naglalaro pa ng online games. And then, umalis ako. Biglang, kinalabit ako ng bata. Ano ba? Bakit? Ano po? Ay, piso. Ay, piso. Sige po, piso. Teka muna. Saan mama mo? Andun po, naglalaro ng computer. Ha? Mama mo ba yun? Naglalaro ng piso net doon? Baka masagasaan ka. Baka mano ka dito sa highway. Minsan, ang bata, maliit pa na bata. Wala pang punas yung ilong. Daming mga kulangot. Dumi-dumi. Amen? Meron ako nakita. Yung Biblia. Maaari hindi siya minahal ng kanyang mama. Amen? Pero kung anak mo yun, hindi mo pabayaan yun masagasaan. Amen po ba? Hindi mo hayaan na manghihingi yun ng pera. Paaralin mo yun. Kasi mahal mo, didisiplinahin mo yung bata. At sabi ng Diyos, sinong anak ang hindi didisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo. Hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Baka maaari yung bata na yun, hindi tunay na anak, pinabayaan, di kita mahal eh. Bahala ka dyan. Hindi naman kita pinanganak. Inampun lang naman kita. Sala ka dyan. Hahiwi, paghingingi ka dyan. Maaari, ganun yung kanilang isip. Mga sanlibutan. Ngunit kung mahal mo yun, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? Amen? At dahil dyan, ay ginagalang natin sila. Mano po, sorry po, mama. Sensya na po. Hindi ko po sinadya ako, mama. Hindi na ako gagawa ng pagsisinungaling. O kaya, Lord, di na ako magmura. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayong pasakop sa Diyos ng ating Ama sa Espiritu? Amen? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikakabuti. Amen? Huwag nating masamain yung tao na yun. Mama natin yun. Gayon din naman, itutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging, ano mangyari sa atin sabay-sabay? Maging banal! Hallelujah! Iwasan ang kasalanan, maging banal. Set apart! Ayaw mo na dyan sa kasalanan, sa libutan na yan. Ayaw maging banal, tulad niya habang tayo tinutuwid. Amen? Naranasan niyo ba ang palo ng mga magulang niyo dati? Ano po ba ang pinalo ng mama niyo dati? Hus, hanger, stick, tangkay, sibak ng kahoy, sinturon. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Iyan ka talaga. Huwag ka lang, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka lang magtampo. Ngunit pagkatapos yun, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay na matuwid na pamumuhay. Ayaw ko na dyan, mama. Please lang, mayaw mo na ako, ma. Di ba, habang tayo papaluin, takbo ka na doon sa bahay nyo. Ay, hatbid, ang Panginoon, ganun din yan. Napalo tayo sa salita ni Lord, upang tayo ituwid. Amen? Huwag natin ikasamay, huwag tayo magalit. Amen? Bakit nagalit tayo? Pagtampo yun, ang tawag ka na, temanin,
Ang pasimula ng pagtatampuyan, pasimula ng pagmamataas. Yan na, nagsisimula na. Mga Kawikaan 13 verse 18. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ikaw lang din ang mapapahamak sa lahat ng sinasabi mo. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Kilos pa lamang. Ay, kita mo na dyan sa kanto, nag-iinuman na. Hindi nga niya alam ang talita ni Lord eh. Mangmang nga. Ang masamang tagapagbalita, chismoso, ay lumilikha ng kaguluhan. Amen? Sino po ba dito mahiling machismis? Yan po ang resulta, kaguluhan. Amen? Ngunit ang mabuting tagapamamagitan ay lumulutas ng alitan. Ikaw naman na tao, na Kristiyano, kailangan mo lang ikaw ang tagapamamagitan. Huwag mong hatiran sila. Ikaw naman kasi gusto mong gatungan ng gatungan eh. Ito kasi. Alam mo na, ng tao na yun, mayin kang ulo, gatungan mo pa. Ikaw na ang tagapamagitan. Hindi siguro yun, sinadya niya. Eh, gatong ka din, kahit nangyari, humilit ang ulo niya. Kahihiyan! Ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway. Amen? Ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Sabihin ng tao sa iyo, magpakumbaba talaga siya. Kahit na siya ay may tungkulin. Abogado, nurse, doktor, teacher. Ano kaya ang kanyang pinagtapos? Basta nagpakumbaba lang siya. Hindi ba ikaw ay purihin ka ng mga tao, mabuti talaga siyang tao. Amen? Pero ikaw, sinabihan ka lang. Amen? Huwag magtampo. Amen? Mga Kawikaan 13 verse 14, ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay, ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. At sabi ko sa inyo, iwasan ng chismis. Amen? Kasi minsan ang chismis nadadagdagan at nadadagdagan. Amen? Halimbawa lang nirebuke kita. Hallelujah? Nirebuke kita ngayon. Sabihin ko lang sa iyo, Sisa, nirebuke kita. Melody, nirebuke kita. Iyak ka sa bahay. Pinuntahan ka ng mama mo. Melody, ano nangyari sa iyo? Nirebuke po kasi ako ni Pastor. Humingi ka ng simpatiya sa kanya. Amen? Humingi ka sa simpatiya sa kanya. Mama, siyempre, mama mo yun eh. Sasabihin, huwag nang umiyak, mama. Iyak na. Nilipin ko ni Pastor, mama. Mama. Hanggang gumawa ng sariling pamaraan mo, gusto mo talagang kaawaan ka. Kaya't nangyari, misunderstood. Bida lang natin nagkaroon ng misunderstood. At nasabi niya sa mama niya, ganito kasi mama, and then gusto mo kasi humingi ng simpatiya, yung sinabi ko na salita na rebuke sa'yo, nadagdagan mo. Amen? At hanggang dinagdagan pa ng mama mo, at yung mama mo, kinausap ng kapatid mo, and sinabi, anong nangyari, mama? Bakit umiiyak ka din? Ganito. Kayo na naghahawa-hawaan na kayo, at nadagdagan na naman ang kwento. At yan ang dahilan bakit nagkakagalitan kahit nagtatampuhan. Dahil yan sa mga maling impormasyon na inyong napakinggan. Amen? Naniwala ka sa mga dagdag ng kwento. At ayaw ni Lord John na ikaw ang dahilan na pag-away-awayin mo tuloy. Mga Kawikaan 6 verse 16 to 19, ang kinamumuhian ni Yahweh, meron pala siyang kinamumuhian, ay 7 bagay. Ang mga bagay na kanyang kinasuklam-suklam. Number 1, kapalaluan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, number 1, kapalaluan. Pagmamataas yun. Kasinungalingan. Number 2, chismis din yun. Kasi dinagdagan mo na. Kanamuhian din ng Diyos yun. At mga pumapatay na walang kasalanan. Pinapatay mo ang walang kasalanan. Isa din yan, abortion. Pusong
sa kapwa ay walang mabuting isipan. Lagi na lang galit sa kanyang kapwa. Walang mabubuti. Gusto niyang wasakin ang buhay niya. Mga upod. Tulin sa landas ng kasamaan. Wala nang panahon sa Diyos. Sige, patuloy tayo dito sa gawain natin. Gusto niya pumunta doon. Beer house tayo. Iguman tayo. Sige. Saksing sinungaling. Amen? Sabi niya, no words. Lahat ng mga salita doon. Naggalit talaga ni Lord yan. Mapaglubid ng buhangin. Pag-away-awayin ang kapwa, lagi niyang gustong gawin. Sulsul ba? Sulsul. Sulsulan natin ito. Sabi ni pastor, ganito, ganyan, ganyan. Bakit? Ginaan niya. Sinabi niya yun. Hanggang, sabi mo sa katabi mo, nagtampo na sa pastor. Hindi mo alam ang totoong kwento. Pero nakinig ka nun, dinagdagan at dinagdagan at dinagdagan ngayon. Baka chismis yun, ikaw ang nagkasala sa Diyos. Hallelujah? Nang husga ka. Mga Kawikaan 9 verse 7 to 10. Ang pumupuna sa mapangutya ay nag-aani ng pagdutsa. Ang nagtutuwid sa masamay, nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Amen? Gagalit ka ba? Mapangutya ka. Ngunit, payuhan mo ang matatalino. Payuhan, advisean mo lang. Sabihin mo sa katabi mo, iibigin ka nito. Amen? Matalino ituruan mo't lalo siyang tatalino. Nakikinig siya. Bahala na Lord, basta importante, nakapagsimba ako, meron di akong mapupulot na salita dito Lord. Ang matuwid ay aralan. Lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Hindi kayo bibigyan ng Diyos ng karunungan kung hindi kayo gumagalang. Hindi kayo sumusunod. Sabi ng Diyos, ang pagkilala sa banal ng Diyos ay may dulot ng kaalaman. Hallelujah! Mga Kawikaan, chapter 27, verse 5. Hindi hamak na mabuti ang harapang paninita kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pa. Open rebuke. Hallelujah. Rebuke kita. Ganito ang ginawa mo. Kaya't lagi natin tandaan na kapag tayo ay nandito sa simbahan at nagsasalita si Lord sa ating mga puso, na parang, ako yata yun. Sabi mo sa katabi mo, magpasalamat ka. Kasi si Lord ay nagsasalita sa iyo. Ganun lang yan. Pakumbaba lang, Lord, thank you po. Kaya ako minsan kapag ako'y nakikinig, Lord, salamat po Lord at ginamit niyo po siya Lord. Pakumbaba lang, salamat po Lord at pinaalalahanan niyo po ako Panginoon. Salamat po Lord Jesus Christ. Kaya doon sa Church Ruwak, may mag-Bible study. Doon ako nakisit in. Parang bata din po. I-check ko sarili ko, Lord. Tingnan niyo po ang puso ko, Lord. Kung baka nagmamataas na po ako. Ano lang yan? Mga Kawikaan 15 verse 10. Ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Amen? Ayaw mong paalala, patayin ka talaga ng Diyos. Talagang ayaw mo talaga. Sabi ng Diyos, ilang beses ka kitang sinabihan. Kukunin ko ng buhay mo. Ayaw mo talaga yan. Pero hindi naman papatayin ng Diyos. Maari, hayaan ka na lang ng Diyos mo. Gusto mo sa daan mo? Ayaw mo sa daan ko? Sige, pumunta ka doon. Nang hindi mo alam, may lobo doon. Kakainin ka doon. Hala? Ecclesiastes 10, verse 12 to 17. Ang kapalaluan ng tao ay nagsisimula. Sabihin mo sa katabi mo, sa pagtatampon. Ayaw mo na magsimba. Tingnan mo dyan, oh. Ang kapalaluan, pagmamataas ng tao ay nagsisimula sa pagtalikod sa Diyos. Nireview pa ako ni Pastor, ayaw mo na dyan. Uso talagang sa iyong pamaraan. Nagsisimula sa pagtalikod sa Panginoon at ang paghihimagsik laban sa lumikha sa Kanya. Naghimagsik ka na tuloy. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi pa yun ang kasalanang pagtatampo. Hindi pa yun siya na pagmamataas. Di mo sa katabi mo, pasimula pa yun. Amen? Kaya check natin lagi. Baka
nagsisimula ng magtanim si Satanas, baari next year, next month, bubunga yon katulad ng mangga na hindi pa bubunga diretso. Maya-maya, di pa yan bubunga. Next year, next month pa yan. Kaya't lagi nating tandaan po yan, ng salita ni Lord ay seed yan. Tataniman kayo ngayon ng pagpakumbaba. Patayin yung ugat na yun. Isprehan kayo, tanggalin ng Diyos yung ugat ng lumot na yan sa puso ninyo. Sapagkat ang simula ng pagtatampo, kapalaluan, ay kasalanan. Ang nananatiling mapagtampuhin palalo ay nakakagawa ng maraming kasamaan. Kaya't katakot-takot na parusa ang ipapadala sa kanila ng Panginoon hanggang sa sila'y tuluyang malipol. Inalis ng Panginoon ang mga hari mula sa kanilang trono at niluklok niya ang mga mababang loob. Binuwag ng Panginoon ang mga bansang palalo at pinalitan ng may mabuting kalooban. Binagsak ng Panginoon ang mga kaharian at sinalanta ang kanilang lupain. May ilang nalipol siya sa mga lubusan at pinawi ang pangalan sa alaala ng mga tao. Tinanggalan ng pangalan, hindi na naalala ng tao. Sa galit siguro ng Diyos. Hindi nilalang ang tao upang maging palalo. Hallelujah! Mapagmataas sa pagtampuin. At hindi rin, sabihin mo sa katabi mo, hindi rin nababagay sa isinilang na babae ang matinding galit. Di ba't ang nakakatakot kaya ang isang babaeng maganda tingnan ang babae? Amen po ba? Amen. Nakita na kayo ng aso? Ha? Cute na cute ng aso. Amen po ba? Amen. Kapag nagagalit ang aso, kahit cute, anong itsura? Ha? Hindi ba't parang leon? Nakakatakot, kagatin kaya ako nito. Ganun din niya lang babae. Pag nagkagalit, nakakatakot din. Hindi sinilang ng Diyos na gagalit ka. Ang gusto ng Diyos, pakumbaba ka lang. Gusto ko lang ulitin ang verse po natin. Amen? Ecclesiastes chapter 1 verse 7. Kung nais mong maglingkod sa Panginoon, tatak nyo sa puso ninyo ito at magbubunga ito 2030, 2035, 2040, 2050 sa buhay mo. Kung hindi pa babalik ang Diyos at manatili ka pa rin nakatayo sa pulpito o sa kaya sa simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya. Hindi ka mabuwal kung magpakumbaba ka. Anak, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Upang ikaw ay parangalan sa katapusan ng iyong buwan. Tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kabiguan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng paghamak. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Mamuhay ka sa katwiran at umasa sa Kanya. Kayong mga may paggalang sa Panginoon, kayong may takot, kayong may gustong matuto, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Hallelujah! Second, mga taga-Koronika 7:14. Ngunit, kung ang bayang ito ang nagtataglay ng aking karangalan, hallelujah, Church Maranatha, Church Ruach, Church Emmanuel, hallelujah! Kung tayo, sabi ng Biblia, ay nagtataglay ng aking karangalan, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at palikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Parang bukas yan, yung bubong na yan, titingnan ka lang ng Diyos. Ano po? Sige, gusto mo? At lalo na, papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. At muli kong papasaganahin ng kanilang lupain. Hallelujah! Pagpalain ka pa ng Diyos. Wala pang mawawala sa iyo kung magpakumbaba ka. Kaya lagi natin tandaan. Ako man minsan nagsuri ako, Lord, tawarin niyo po ako, Panginoon. Lord, this kumbaba ako.
Dahil nga, nangaral po ako, gusto ko lang ituro po sa ito na magpakumbaba lagi tayo sa Panginoon. Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus. Lalo na kapag andito tayo sa loob ng simbahan ng Diyos. Ang pagtatampo ay pasimula ng pagmamataas. Huwag kang magtampo kung nirebuke ka. Glory to God. Welcome po natin ng Holy Spirit, mga kapatid. Pwede po ba? At bigyan natin siya ng pagkakataon na mangusap sa ating mga puso. Kahit nandiyan kayo sa upuan ninyo, ano pong nasa puso nyo, alam ni Lord yan, sabi ni Lord, anak, narito na naman ako, nangungusap na naman ako sa iyo. May ka ng tawad at papatawarin naman kita. Mahal kita. Yes. Alam niyo po, ang pagpapakumbaba sa ating mga puso ngayon, nakikita ni Lord po yan. Wala pong natatago sa Kanya. Alam niya po ang ating mga puso. Kung kayo po ay gustong manalangin at humingi ng tawad sa ating Diyos, kaya pakumbaba na lang po tayo dahil gusto natin i-surrender ang ating mga buhay. Gusto pa natin makita, malaman ang kanyang banal na salita. Manalangin po tayo. Sundan niyo lang po ang mensahe o prayers na ito at sabihin sa iyong puso, Lord Jesus Christ, binubuksan ko ang aking puso, Lord, at patawarin niyo po ako, Panginoon. Ako po ay mapamataas na tao, Panginoon. Minsan, Lord, may mga sitwasyon, Lord, nagagalit ako. Ngunit, Panginoon, patawarin niyo po ako, Panginoon. Baguhin niyo po ang aking puso. Tanggalin niyo po ang mga lumot ng pagtatapos. Lord Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, bigyan niyo po ako ng puso mapagkumbaba, maturuan, at baguhin ang aking buhay, Panginoon. Lord Panginoon Jesus Christ, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Naniniwala po ako, Lord, na kayo po ay namatay, nilibingan sa pangatlong araw na buhay mo. Ikaw lamang ang Diyos po, Panginoon. Wala nang iba. Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, pumasok ka sa aking puso. At simula ngayon, baguhin mo ang buhay ko. Amen. Sige, manalangin po tayo. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong Holy Spirit na umusap ngayon sa aming puso. Salamat po, Lord, at pinaalahanan niyo po kami, Lord, sa salitang magpakumbaba na naman. Sapagkat, Lord, hindi mo ninais o nilikha ang isang taong mapagmataas. Si Satanas, Lord, sa langit binagsak mo dahil sa kasalanang mapagmataas. At ayaw po namin, Lord, na magkaroon po kami niya ng puso, Lord. Kaya binubuksan namin ang mga puso namin upang lidisin niyo, Panginoon. Baguhin niyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, sa mga pagsubok na darating sa buhay namin. Na minsan, Lord, may mga tao na ginamit mo, Lord, upang kami ay maging banal at dalisay. At maalala namin, Lord, ang salitang magpakumbaba. Baguhin niyo po kami, Lord, ingatan. At lalo na po, Panginoon Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, sa lahat po nakikinig po ngayon, Lord, sa Church Maranatha, sa Church Ruwakman, sa Emmanuel Man, o sino-sino po ngayon, Lord, sa online, nakikinig po sa message mo po ngayon, Lord. Naway sa puso po nila ngayon, Lord, itanim po nila ito, Lord, at hindi makalimutan. At Lord, pagpalain niyo po sila, Lord. Sino po ang nakikinig sa mensahe ngayon, Panginoon, sa lahat po nagsimba, I pray, Lord, sa kanilang mga buhay, na sana, Lord, i-bless niyo po sila, Lord, ingatan, at ilayo sa mga karamdaman, sa sakit, sa mga anumang uring mga bagay, Lord, na nagpapahirap sa kanila.
Bigyan niyo po sila ng kapayapaan, Lord, sa kanilang tahanan. Maging man ang kanilang mga mahal sa buhay, Lord, ay iligtas mo. At kahabagan niyo din sila po, Panginoon Jesus Christ, na sana, Lord, makasama po din nila ang mga kapatid nila, Lord, mga anak, kamag-anak dito sa church at magpuri, magpasalamat sa iyo na Diyos ka, Lord, na makapangyarihan at magpagpatawad. Lord, patawarin niyo din po kami, Lord, kung ano man ang mga nagawa namin. Lord, lagi niyo pong ingatan kami, Lord, ano man ang mga gawin namin, patnubayan niyo kami, at lalo na po, Panginoon, i-bless niyo po, Lord, ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw, Lord, lalo na sa pagkain, sa evangelize. Ano po, Lord, ang mga kinakailangan sa church? Yung Panginoon, kayo na po bahala, Lord. Pinaubayan na namin po lahat ng ito, Lord. Sapagkat ikaw lamang ang tanging Diyos, Lord, na makapangyarihan, na nagbibigay sa amin, Lord, ng katagumpayan. Nananalig lang po kami sa iyo, Lord. Ikaw lamang ang source ng lahat ng ito. At Lord, salamat po sa nagsimba, salamat po sa nag-provide, salamat po sa lahat na nalangin, salamat po sa lahat ng subaybay, sa lahat na kinig, Lord. Naway, kayo na po bahala sa kanila, Lord, at ibalik niyo po ang nawala sa kanila. At muli namin tinataas, Lord. Wala po kaming inaangkin. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng kadakilaan, sa iyo lamang ang glory. To God be the glory, Yeshua, Messiah, Yahweh, Jesus Christ. Glory to God. Amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin si Lord.